Hay magandang umaga sa inyong mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre ang ating tatalakayin ngayon ay galing ito sa ating mga sender mga kasawi na eto nga ang ating tatalakayin ngayong umaga. Hay ma'am, tanong ko lang po, kung pwede paggamitin ang isang babae kahit 5 to 6 months na ang buntis. Ayan mga kasawi. For me, mga kasawi, ay safe naman ito. May dalawang uri kasi yun, mga kasawi. Ang una munang uri natin, mga kasawi. Siyempre, merong penetration ng isang babae na ito ay tinatawag na safe sila sa pakikipag-lovemaking, mga kasawi. At hindi ito nakakapinsala sa sanggol, mga kasawi. Lalo kapag ka ang babae ay safe ang kanyang uterus na sinasabi, mga kasawi. Ang isa naman ay hindi safe kung ang isang babae ay sobrang hindi maayos ang kanyang cervix kung tawagin, mga kasawi. Siyempre, kapag hindi maayos ang kanyang pagbubuntis, mga kasawi, at nakipag-lovemaking ka sa iyong asawa, ay doon na minsan na baka makapinsala ito na maaaring magdulot ng pagdudurugo niya, mga kasawi, o maagang pag-labor ng asawa mo dahil sa iyong pakikipaghana-hana sa kanya, mga kasawi. Kasi diba ang buntis naman ay pwede naman talaga ito, mga kasawi, lalo kapag ka 2 to 3 months, 4 months, ayan, pwede pa yan. Kaya walang problema, basta gawin nyo, magkaroon kayo ng posisyon na pwede sa buntis. Kasi may mga tinatawag yan, mga kasawi, na alamin mo kung ano ang mga posisyon na dapat mong gawin kapag kayo ay maghanahana, lalo pat buntis ang iyong asawa. Make sure lang na maayos yung inyong paghanahana. At syempre, kunting dahan-dahan, mga kasawi, kasi kapag once na ikaw ay sobrang L na sa iyong asawa, baka nakalimutan mo na buntis ang asawa mo, mga kasawi. Make sure lang na safe sila parehas. At yan lang, mga kasawi, ha, dalawang uri, pwedeng hindi safe at safe ito. Basta sa akin sinasabi na yon, safe siya kung ang penetration ng isang babae ay maayos ang uterus. At ang isa naman ay hindi safe kung ang cervix ng isang babae ay masyadong mababa ito. Ito ay magdudulot ng pagdurugo niya o maagang pag-labor kapag once ang isang babae ay ganito ang kanyang sitwasyon. So, lagi niyong tatandaan, kailangan mag-research kayo or magtanong kayo sa mga doktor na talaga na para kung ano ang pwedeng posisyon kapag kayo ay naghana-hana sa inyong asawa, mga kasawi. Para for safe din ng anak mo, mga kasawi, at ang asawa mo. Yun lang mga kasawi. At syempre sa ating sender, ayan, naway naliwanagan ka sa aking suggestion today. At syempre sa ating mga commenter naman, mga kasawi, mag-comment kayo, baka meron kayong mga kaalaman tungkol dito. Pero para sa atin, ang sarap kasi na makipaghanahana, lalo pat ang babae ay buntis ito kasi mas lalong nakatakam ito, mga kasawi, kapag ganito ang sitwasyon ng isang babae. Legit yan, at higit sa ganun din sa mga babae. Legit naman, masarap sa pakiramdam natin, lalo kapag kabuntis tayo, ay masarap talaga na maghanahana. Parang kasama ata yun sa laban natin, mga kasawi. Ayan yung aking suggestion, mga kasawi. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor. Bye!